Jill Resentok of DWIZ. Sir, sabi nyo kanina yung search warrant do sa mga expired firearms sa 400,000, meaning wala ko kayong i-offer na amnesty this year para sa mga expired license ng firearms. Wala kayong amnesty ngayon this year? Well, ang problema kasi doon, pagka binigyan na naman natin ng amnesty, mamumove na naman yung ating timetable. Kasi po, sa batas natin, sa regulasyon, patungkol po sa lisensya ng baril, pagka yun po ay nag-expire na, sabi nga nyari, ngayong araw na ito, nag-expire, bukas po yung umpisa ng araw ng 6 months para po sa palugit. May palugit po kasi parati yan ayon sa ating batas at sa regulasyon. And then after na palugit na 6 months, meron kang another 6 months na naman na magbibigay ka naman na ng warning. And after that, na mangyari yon, yun po ay doon lamang tayo makakapag-umpisa mag-file ng application ng search warrants para po makuha na natin, mabawi na natin. Ngayon, kung bibigyan natin ulit ng amnesty, isang taon na yung uurong. So, it will be a long and tedious process. Pahabain po natin. So, ang desisyon po ng pamunuan ng Philippine National Police, actually po, hindi lamang po ng Philippine National Police, lahat po ng stakeholders, including the gun holders themselves, including the manufacturers, dealers, lahat po, nung tayo po ay nagkaroon ng national summit patungkol po dito, ang desisyon, huli na yung 2010 na amnesty. Nang sa ganun po, tumakbo naman na yung dapat na sistema natin, procedure natin, para matanggal na itong mga licensed pero expired firearms sa kalye para po mabawi na natin at nang hindi na po magamit sa krimen. Alam po natin, marami pong mga krimen ang nagagamit ang mga baril. Yung pong mga nahuhuli natin, na-neutralize natin, lahat po yan. Riding in tandem, nakabaril po. Nang-hold up lamang po ng tindahan, nakabaril po yun. So, kailangan matanggal na talaga ang mga loose firearms sa ating mga lansangan. Sir, sa ibang issue, sir, yung inambush na Deputy NBI Director si Esmeralda, bakit parang ang lead agency yung NBI din mismo? Parang wala yatang role yung PNP doon. Di ba supposed to be ang lead agency kapag crime yung Philippine National Police? Bakit parang nasa sidetrack ko yung PNP ro sa kasong yun? Well, unang-una po, ang dahilan ng ating Manila Police District ay nauna na pong nakauna pong nagpunta doon sa lugar, doon po sa pinangyarihan ng ambush. At yun nga po, yung mga ebidensya ay napunta na sa National Bureau of Investigation na capable naman, more than capable naman na imbestigahan itong mga insidenteng ganito. Lalong-lalo na po high-profile crime ito. And ang Philippine National Police, we assume the supporting role. At tayo po ay kumukuha ng statements ng mga witnesses dahil po apparently hindi naman po ito nangyari na madaling araw na walang tao. Actual po, rush hour pa ito, pasado alas 7 ng gabi, at maraming tao pong mga witnesses doon. At yun po ang ginagawa ng Philippine National Police, kunin ang mga statement ng mga witnesses. And siguro, baka mapabilis pa po ito dahil doon po, ayon doon sa mga witnesses, ay hindi naman po nagtago ng hitsura itong mga salarin na ito. Sir, last na lang. Si Congressman Palparan, pwede nyo bang i-confirm, pwede nyo i-deny kung meron siyang warrant of arrest, quote-unquote, sa New People's Army? Meron ba kayong report na ganun? Ay, hindi po natin mako-confirm or deny yun dahil wala naman po tayong link sa New People's Army. Meron silang mga kangaroo court, hindi po natin alam kung meron there is such thing as a warrant of arrest o kung anumang warrant yun sa kanilang mga hanay. Ang alam po natin, ang warrant of arrest galing po sa RTC sa Bulacan. Yun lang po. Thank you, sir.